Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 6C, na isa sa kilos ang mga wastong pagtugon ng mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman o endangered species. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Narito na tayo sa ikatlong araw ng ating pagtatalakay. Natutuhan na natin ang ano, ang mga species, at ang bakit, ang balance of nature. Ngayon, tututukan natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating aralin, ang paano. Paano nga ba tayo bilang mga simpleng mamamayan dapat tumugon sa panawagan ng ating kalikasan? Bago tayo sumabak sa ating performance task, hihimayin muna natin ang 5 pangunahing paraan ng wastong pagtugon sa mga endangered species. Isipin ninyo ang mga ito bilang inyong wildlife guardian manual. Ito ang mga konkretong hakbang na magpapatunay na tayo ay tunay na may paggalang sa buhay. Magsisimula tayo sa pagpapalawak ng ating kaalaman, pag-unawa sa ating mga batas, pagpili ng tama bilang mamimili, pakikibahagi sa grupo, at ang pagiging mapagmatsyag sa ating paligid. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga upang mabuo ang isang matatag na depensa para sa ating kalikasan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng kaalaman at kamalayan. Sabi nga, knowledge is power. Hindi tayo makakakilos ng tama kung hindi natin alam ang kwento at kalagayan ng ating wildlife. Ang pagiging mapanuri sa mga impormasyon tungkol sa ating mga endangered species ay ang simula ng tunay na malasakit. Kapag alam natin ang panganib na kinakaharap nila, mas nagiging responsable tayo sa ating bawat desisyon. Tandaan ninyo, hindi mo mapoprotektahan ng isang bagay na hindi mo kilala. Ang pag-aaral tungkol sa biodiversity ay hindi lang para sa inyong mga pagsusulit. Ito ay pundasyon ng inyong paggalang sa lahat ng anyo ng buhay sa mundo. Pangalawa ay ang pagsuporta sa mga batas, partikular na ang Republic Act 9147. Ang batas na ito ay nagsisilbing legal shield ng ating mga hayop at halaman. Malinaw ang utos nito. Ang sinumang sadyang mananakit, kukuha o magbebenta ng mga wildlife ng walang pahintulot ay lalabag sa batas at may kaukulang parusa. Ang ating pagtalima o pagsunod sa batas na ito ay isang direktang paraan ng pagpapakita ng disiplina at paggalang sa kalikasan. Bilang kabataan, ang pagkilala ninyo sa RA 9147 ay mahalaga upang matiyak na ang ating mga likas na yaman ay mapoprotektahan mula sa mga mapagsamantala. Pangatlo ay ang matalinong pagkonsumo. Mayroon tayong tinatawag na power of choice. Sa bawat gamit na binibili natin, dapat nating itanong, ito ba ay gawa sa bahagi ng endangered species? Iwasan ang mga produktong gawa sa ivory, exotic leather, o mga palamuting gawa sa corals at bihirang halaman. Kapag walang bumibili, titigil ang pangangaso. Kasama rin dito ang pag-iwas sa pag-aalaga ng wildlife bilang exotic pets. Ang mga ibon, unggoy at pagong ay may sariling trabaho sa gubat. Ang pagkulong sa kanila sa hawla para sa ating kaaliwan ay hindi paggalang sa buhay. Ang tunay na pagmamahal ay ang hayaan silang manatiling malaya sa kanilang natural na tahanan. Ang ikaapat ay ang pakikilahok. Tinatawagan ng mga kabataan na sumali sa mga organisasyong may misyon na pangalagaan ang ating kapaligiran. Maaaring ito ay isang club sa ating paaralan o isang lokal na grupo sa barangay. Sa pamamagitan ng collective action, mas napapalakas natin ang ating panawagan para sa kalikasan. Huwag matakot na makilahok sa mga tree planting o cleanup drives. Ang bawat oras na inilalaan ninyo sa mga gawaing ito ay isang konkretong paraan ng pagpapatunay na kayo ay mapanagutang katiwala ng mundong ito. Ang huling paraan ng pagtugon ay ang pagiging mapagmatsyag o ang pagiging vigilant. Bilang isang wildlife guardian, hindi sapat na alam mo lang ang batas. Kailangan ay mulat din ang iyong mga mata sa mga nangyayari sa iyong komunidad. Ang pagiging vigilant ay ang hindi paggawa ng blind eye o pagbubulag-bulagan kapag may nakikita tayong maling ginagawa sa ating kalikasan. Ang tunay na vigilance ay humahantong sa matapang na pagkilos. Kung may alam kayong illegal na pangangaso, pagkukulong ng mga endangered animals, o pagbebenta ng mga ito online, ang wastong pagtugon ay ang pag-uulat nito sa DENR o sa inyong lokal na otoridad. Ang inyong pagiging mapagmatsyag ang huling linya ng depensa para sa mga nilalang na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ngayong naging malinaw na sa atin ang 5 paraan ng wastong pagtugon, mula sa pagkakaroon ng tamang kaalaman hanggang sa pagiging mapagmatyag ng ating paligid, hindi na sapat na ito'y manatili lamang sa ating mga notebook o ating isipan. Ang tunay na paggalang sa buhay ay nasusukat sa pagsasagawa nito. Kaya naman, handa na ba kayong maging tunay na wildlife guardians? Dadako na tayo sa pinaka-exciting na bahagi ng ating aralin, ang Project Bantay Buhay. Ito ang inyong pagkakataon na gamitin ang inyong boses, talino at talento para maging instrumento ng pagbabago. Sa proyektong ito, ang inyong mga natutuhan ay gagawin nating isang buhay na advocacy na magpapakilos sa iba. Ngayon ay dadako na tayo sa ating performance task na tinatawag na Project Bantay Buhay. Ang misyon ninyo ay gumawa ng isang advocacy na magtuturo sa ibang tao kung paano pangangalagaan ang ating mga endangered species. Layunin nito na ipakita sa tao ang wastong pagtugon. Maaari kayong pumili ng format: roleplay tungkol sa tamang pag-uulat, advocacy video para sa social media, o poster slogan para sa mga individual na nais magpakita ng kanilang sining. Siguraduhin na sa inyong plano, malinaw kung anong endangered species ang inyong bibigyang diin at anong wastong pagtugon ang nais ninyong ituro sa inyong kapwa. Sa inyong grupo, sagutin ang mga gabay na tanong na ito para sa inyong draft. Sino ang bida na hayop o halaman sa inyong campaign? Ito ba ay ang Philippine Eagle, ang tamaraw, o ang bihirang pitcher plant sa ating bansa? Dapat ay may puso ang inyong pagpili dahil ito ang inyong bibigyang boses sa harap ng klase. Pangalawa, anong paraan o wastong pagtugon ang ituturo ninyo? At panghuli, paano nito na ipapakita ang inyong pagpapahalaga sa buhay? Gamitin ang natitirang oras para tapusin ang inyong plano at siguraduhing handa na ang inyong mga kagamitan para sa susunod na 2 araw. Ang kinabukasan ng ating wildlife ay nagsisimula sa inyong mga idea. Upang maging gabay sa inyong paggawa, narito ang mga pamantayan. Una ay ang nilalaman. Dapat malinaw ninyong maituro ang 5 wastong paraan ng pagtugon na tinalakay natin. Pangalawa ay ang pagpapahalaga. Ipakita ninyo ang tunay na diwa ng paggalang sa buhay sa bawat salita at kilos ng inyong kampanya. Pangatlo ay ang pagkamalikhain. Gamitin ninyo ang inyong talento upang gawing kawili-wili at orihinal ang inyong output. At panghuli, kooperasyon. Dahil ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi kayang gawin ng iisang tao lamang. Dapat ay makita ko ang pagkakaisa ng bawat isa sa inyong grupo. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!